May mga nagsasabi na desperate moves daw ang ginawa ko na imbes magpa-opera at magpa-undergo sa immunohistochemical staring at into P16, marami sinasabi. Basta yun, yung treatment na gagawin sa akin after ng operation ko at lumabas na yung result. Pero hindi ako nagpa-undergo. Hindi ako nagpa-undergo dahil ayoko. Kung hindi talaga namang lockdown, wala naman talagang ina-admit, walang admission para sa labas ng COVID case maliban sa emergency tsaka yung nanganganak. Hanggat maaari kahit nga nanganganak hindi nila ina-admit. Matatanggap ako dun sa ospital na may bayad. Kaso sa may bayad, yung laboratory sa government na 70 pesos lang pagdating sa kanila, na alam naman natin very pricey. Kaya hindi ako kasi yung ibang ospital hindi rin naman tumutugon. Pero meron ka naman akong ginawa. Actually 3 years ago meron na akong nararamdaman. Sabi ko nga doon sa ibang video ko, meron ng konting paramdam. Tapos idagdag pa yun dun sa katotohanan na talaga namang merong lahi sa amin, sa side ng nanay ko. Hindi ko lang alam sa side ng tatay ko. At ganun din naman yung pinagdaanan ko. Siyempre late menopause. Tapos sunod yung panganganak ko puro puwersa. Kaya siguro humina rin ang kapit ng mga ng mga reproductive organ. Tsaka may time din sa buhay ko na medyo matagal nanigarilyo ako. Isa rin sa mga factors yun, bukod pa sa pagiging obese. Yung nga dati nga akong obese. Ngayon doon sa paglo-low carb naman, pag-usapan natin, yun na nga, sa paglo-low carb, nasabi ko na sa iba pang ko, ang idadagdag ko ngayon yung klase ng pagkain na dapat natin kainin. Na dun sa pagitan ng pagpapasting, ang pwede lang natin ipasok na liquid sa katawan natin, pure na tubig. Dapat hindi siya tap water, at least mineral siya, yung refill. Pwedeng haluan ng 2 kutsarang apple cider, tapos unti-unti yung inumin, kasi ang apple cider medyo matapang yan, nakakasira ng enamel ng ipin. O kaya yung pure na kape, walang asukal. Pero kung kaya ninyong inumin, lagyan nyo ng MPC oil o kaya virgin coconut oil. Same din, mga 2 kutsara. Haluin nyo ng haluin nyo kung meron kayong yung blender, i-blender nyo para mas maganda ang pagkaka-blend niya. Kasi yan syempre tubig tsaka oil, mahirap mag-blend yan. Tapos yung green tea, kahit uminom kayo na napakaraming green tea, mas maganda yung green tea na gagamitin natin, yung natural, kasi marami namang wild green tea. Ako kasi puro ganun ang ginagamit ko halos. Tapos pwede rin yung ginger tsaka turmeric, yan na tea. Wag kayo iinom ng sabaw, hindi pa pwede yun. Yung bone broth, yung mga sabaw ng mga isda, hindi pa pwede yan. Tapos sa pagbe-break natin ng fasting, ang magandang pang-break dyan, yung tubig at saka apple cider. Ngayon, pwede natin ipalit sa kanin, hindi lang naman yung keto bread na
na-discuss na rin natin dati kung paano gawin, gawa ng almond flour at saka coconut flour. Pwede rin naman yung cauliflower. Gasa natin mabuti, tapos ano natin, gagadgarin natin sa panggadgad ng keso. Tapos hayaan natin siyang kasi matubig yung yung cauliflower, hayaan natin siyang o kaya i-pat dry natin para para matanggal yung excess na water. Tapos igisa natin siya ng para tayong nagluluto ng ng fried rice. Pero wala ring meat. Depende yun. Pwede mag-meat kung hindi naman naghihiling. Kung ang natin, magpapasting tayo dahil nagbabawas lang tayo ng timbang. Basta walang high carb na kasama. Walang condiment. Asin lang. Ang mantika, coconut oil o olive oil. Masarap din yun kasi ilang beses ko nang ginawa yun lalo na kung haluan ng itlog. Sa gulay, lahat ng klase ng greens, yung talbos, pwede yun. Pero hindi pwede yung noodles, yung mga pansit, tsaka yung pasta, hindi pwede yan. Dati may nabili akong pasta na made of yung beans na beans yun, chickpeas na beans. Okay yun kasi siya yung organic, tsaka gawa siya sa peas. Tapos sa mga nuts, ang pipili natin kung may makuha tayo yung oven toast na hindi nilagyan ng asukal, hindi rin niluto sa oil kasi hindi na natin alam kung ano oil ang ginamit doon. Kung mani, mas maganda sana ay yung nilaga na lang. Ang mais hindi pwede, root crops hindi pwede, mga high carb yan, mga starchy hindi pwede yan, kasaba, kamote, patatas, kahit ang carrots hindi pwede, kalabasa. Ang alam ko sa gulay, kalabasa, sitaw, bagyo beans, yan hindi mga pwede yan. Pero yung rest, pwede na yan. Tapos yung pagluluto, pwede naman yan ng may karne kung hindi tayo naghihiling. Kung wala naman tayong cancer issue. Para hindi masayang yung ating paglo-low carb. Yung sa akin kasi mga nakaraang na post ko, strict yun kasi nga meron akong hinihiling. Maiksi lang naman ang journey ko doon, pero bago yun ako nag-journey doon sa 140 days na yon, yung pasimula nun mahaba. Nagsimula din ako sa mga herbal. Pag ako gumamit ng herbal, hindi ako isang linggo lang, 120 to 140 days. Kagaya ng gaybano, naggaybano rin ako. Yung pag-upo sa bayabas, ganun din. Tumagal din yun, araw-araw kong ginagawa yun. Yung anti-cancer na iniinom ko, ginujuice ko na carrots at saka kamatis. Yung ginger at saka turmeric tea. Ganun din yun. Yun nga, halos taon ko yung ginawa Kasi pagka yung tayo, hindi tayo magtsatsaga, ang bilis lang nagagawin natin, hindi siya effective. Mararamdaman mo epekto niyan after 2 months pa. Siyempre, yun mabilis na effect yun kung sasamahan pa ng avoid sa mga processed foods, tsaka yung mga condiment, para effective na kasi yan herbal tapos organic pa. Hindi ganun kadali yan, pero ang maganda dyan, pag gumamit tayo ng mga ganyan, inuugat. Kagaya nangyari sa akin,
Yung huling slides ko na biopsy na 3 times nilang in-examine, no sign of malignancy. Kahit pinanggalingan, wala. Kaya sabi, hindi rin naman pala desperate moves yun.